Ito ang pinakamaliit na NBA player sa mundo. At para magkaroon lang kayo ng ideya, ito si Muggsy Bogues sa tabi ni LBJ. Ito naman siya sa tabi ni Steph, sa tabi ni Shaq, Rodman, Doncic, at kahit kanino mo pa siya ilapit, nagmumukha siyang bata dahil sa height niya. Pero saan ka pa makakakita ng 5'3" na point guard na nakikipag-standoff sa mga bakulaw ng 90s NBA? Nakikipagkiskisan kay Jordan at nakakabutatan ng mga 7-footers na higante. Ilan lang yan sa mga iniwang marka ni Muggsy, pero paano nga bang nakapasok ang bulinggit na ito sa NBA in the first place? Tara't pag-usapan natin ang manlalarong bumago sa itsura ng liga at nagpatunay na hindi kailangan maging matangkad para maghari sa NBA. Ito ang kwento ni Muggsy Bogues. Alam nyo bang ang average height sa NBA ay 6'7"? Ibig sabihin nito halos 1.5 ruler ang tangkad ng NBA players sa kanya. He is just 5'3" na produkto ng kanyang 4'11" at 5'5" na mga magulang. Lumaki si Muggsy sa Baltimore sa US na merong problematic na childhood. 5 taong gulang pa lang nalagay na sa alanganin ng kanyang buhay nang tamaan siya ng ligaw na bala ng shotgun. Nakaligtas naman siya matapos maoperahan, pero after 7 years, nakulong naman ang kanyang ama dahil sa pagnanakaw at nalulong naman ang kanyang kapatid sa droga. Ang kinapitan na nga lang ni Muggsy sa mga panahong yon ay sports. Noong una, baseball at wrestling ang laro ni Bogues. Pero nang maging parte siya ng dominanting high school basketball team sa University of Maryland, kasama ang NBA legend na si Reggie Williams, mas umigting ang passion niya sa pagiging isang basketballista. At pagpasok niya ng kolehiyo sa Wake Forest University, nagsimulang umingay ang pangalan ni Bogues. Ang 5'3" na pesking point guard na ito, maraming pinasakit na ulo sa depensa. He averaged 15 points, 10 assists, 4 rebounds, at 2.4 steals. At pinangunahan pa nga Wake Forest sa steals at assists category. Kung tutuusin, pwede na siyang pumasok sa NBA sa mga panahong ito. Pero dumaan muna siya ng US Basketball League kung saan mas pumutok ang pangalan at branding niya. Being the smallest guy sa lahat ng court na pinaglaruan niya, naging patok si Muggsy sa mga fans. Lalong-lalo na sa mga bata. And he didn't disappoint, averaging 22.2 points and 8.4 assists. Kaya pagdating ng 1987 NBA draft, hindi na nagulat ang lahat ng mangyari ito. The Washington Bullets select Tyrone Bogues. Obvious naman din kasi na may reputasyon ng Bullets sa pagpick ng mga unorthodox na talento. Sila nga rin kasi ang kumuha kala George Muresan at Manute Bol na parehong 7'7", ang dalawang pinakamatangkad na NBA players of all time. At sa pagkakadraft nila kay Muggsy, they can now field the tallest and the smallest NBA players sa loob ng isang court. At minsan nilang ginawa yon dahil nag-overlap ang stints ni Bol at Bogues sa Bullets. Ilang beses nga din nating nakitang magkasamang naglaro ang dalawang ito. Pero hindi lang yan ang naging tatak ng karera niya sa NBA dahil nakilala man siyang pinakamaliit na NBA player, hindi naman siya nagkulang sa hustle at basketball IQ. Kung papanoorin nyo kasi ang highlights ni Muggsy, majority ng kanyang mixtapes ay nakasentro sa depensa at playmaking. On his prime, he averaged 10.7 assists and 1.7 steals. Grabe yun. At kung hindi pa kayo kumbinsido sa peskiness niya, eto na lang ang impresyon sa kanya ng ilang NBA stars. He had to be one of the fastest guys in the league. That scrapper intensity done. His competitive spirit, bigger than everyone's. He was a pest defensively and he bothered me. Literal na sasakit talaga ang ulo mo kung ikaw ang nakatokang bantayan si Bogues at vice versa. Kahit nga mismo si Michael Jordan ay napikon ng bulinggit na ito. Sa 1995 NBA playoffs, nagharap ang Bulls at Hornets sa first round. All series long si Muggsy at MJ ay nagkikiskisan at nagbabantayan sa magkabilang banda ng court. At come game 4, tinrash talk ni Jordan si Bogues. Tinawag niya itong midget o unano sa huling play ng Hornets sa opensa. Nagminti si Muggsy dahil doon and eventually, nalaglag ng Bulls ang Charlotte sa loob ng 4 na games. Many claim na below the belt ang hirit na iyon ni Jordan. And knowing na sa mga panahon ito, isa ang 5'3" na point guard sa mga pinakasikat sa NBA, even appearing sa TV shows and having his own commercial. Marami ang pumanig kay Muggsy at kinastigo si Jordan. Pero ayon naman sa kanya, hindi niya yun dinamdam dahil parte lang ng laro ang trash talkan. Walang personalan, kaya nagpatuloy ang magandang takbo ng karera niya sa NBA. Peaking at the early 1990s na mayroong consistent at double-double performances. Dito na rin natin nakita ang peskiness ni Muggsy. At his prime narinig nyo naman. Hindi ka pwedeng hindi kabahan kapag nakita mong si Bogues ang sumasalubong sa'yo half court. Kaya sa mga puntong ito, he was considered a 5'3" beast na seemingly hindi mapipigilan ng pag-arangkada ng karera. Until magkaroon siya ng knee injury. August 1995, inoperahan siya sa kanyang tuhod, causing him to miss majority of the season. Only playing 6 games and scoring 14 points sa loob ng isang taon. And off the court, masama na rin ang timpla ng kanyang istorya. Nasa kalagitnaan siya ng divorce sa asawa niya at lulong naman ang kanyang kuya na si Chucky sa pinagbabawal na gamot. Ito ang ilan pang dahilan kung bakit mas matagal na wala si Bogues sa pagbabasketball.
Pero matapos niyang plansyahin ang mga gusot sa kanyang personal na buhay, nagbalik siyang NBA noong 1996. He played 2 more seasons sa Charlotte bago ma-trade papuntang Golden State Warriors. Tumagal lang siya ng 2 taon dito dahil sa pabalik-balik na injuries bago mapadpad sa Toronto Raptors kung saan mas napakinabangan ng experience at leadership niya. Natural na nga kasi ang pagiging court general sa kanya. Kaya sa Raptors, he even trained and mentored Vince Carter and Tracy McGrady. At kung ano man ang nabuong pangalan ng dalawang yan, malaki ang ambag ni Muggsy dyan. Eventually dahil sa injuries napagpasya niyang magretiro na. Kaya after 14 seasons sa NBA, natapos ang kanyang karera sa liga noong 2001. Averaging close to 8 points, 8 assists at 3 rebounds. Siya ang kasulukuyang may hawak ng NBA record for assist to turnover ratio at 4.69. At ang malayong kasunod niya ay ang point guard na si Chris Paul at 4.0. Ganoon ka-efficient si Bogues noon. Kaya I can confidently say na maraming perspektibong binago ang 5'3" gwardiya na ito. Lalong-lalo na sa mga batang nangangarap mag-NBA na pinagkaitan ng tangkad jeans. Ang storya ni Bogues ang patunay na may pag-asa kahit na sino sa NBA. Sabi nga niya, wala siya tangkad o liit yan. Nasa kung paano mo gagamitin ng binigay sa iyong height to your advantage. Nakipagsabayan siya sa mga higante at ni isang beses hindi natin siya nakitang magpadehado. Yan ang tunay na basketbolero. Papatunayan na ang passion, puso at drive ay higit na mas importante sa paglalaro ng basketball o kahit na anong sport. Kaya para dyan, saludo kami sa iyo, Muggsy Bogues.